welcome to Canon the podcast. Last time, we had our guest speaker talk about their insights on local new age films. Now, let's introduce our guest speaker, Sir Morris Heramis, a journalist, director, and writer, worked with ABS-CBN, owner of Magi Media Creative Studio. Sir Morris, welcome. We're so excited to have you here. Hello. Sir, to ask you a few questions about yung mga movies about new age spirituality here. Ano yung mga opinion nyo sa pagpakita ng new age spirituality sa mga pelikula? Well, technically, sabi nyo kasing age na hindi man nagbabago kasi yung treatment at saka yung visualizations natin sa mga manghuhula, sa mga manggagamot. Parehas pa rin naman sila ng it's anchored on our traditions actually. During times ng mga lola pa natin, and kahit naman ngayon, modern age na, pag nagpupunta kayo sa ibang lugar, kagaya ko, I am a journalist and I also do documentary films, go around the country to explore stories ng mga before I'm with Soko. We have this story na ginawa ko. Sa Cavite lang. Manghuhula siya and then ang ginagawa niya, pag may nawawalang kalabaw doon sa lugar nila, ang ginagawa ng mga kapitbahay niya, pupunta sa kanya para ipagtanong, hulaan niya kung nasan yung kalabaw and then, kita. May mga ganun o kaya, ninanakaw yung kalabaw nila, nalalaman kung saan dinadala yung kalabaw. Tapos, and then this particular story na ginawa ko, may nawalang bata ron sa lugar nila and it so happened, yung mga magulang ng bata humingi ng tulong sa kanya at pinahulaan kung nasaan yung bata. And then this a true story this documented with reports, lahat ito, kinover namin, pinalabas namin sa ABS-CBN na ang sinabi niya, yung bata nakabalot ng banig at sa ilog at sa ganitong lugar. So it so happens, siyempre, kung nawawala ang anak mo, lahat ng parang gagawin mo, so pinuntahan nila. And it so happens, nandun yung bata. Nandun yung bata sa ilog na yun at patay na siya. And the crime is ni-rape siya. Yun ang naging story. So, to answer your question regarding dun sa portrayals of panghuhula yung manggagamot sa Pilipinas, until this day, hindi naman siya nagbabago The treatment is there, parehas pa din. Siguro lang sa film, nilalagay ng twist para maging mas exciting siya. Pero parehas pa rin naman sila ng pang sa society natin. Tandaan ninyo, manghuhula yung manggagamot. They are a local doctors ng mga far-flung areas. Diba? Yun yung nila. Yun ang function nila. And it's anchored on our tradition and culture. Andun yun yung mga paniniwala mga tanda na mga tawa-tawa, herbal na gamot, langis, di ba? So, parehas pa rin in my case as a journalist na umiko sa buong Pilipinas, parehas pa rin naman yung treatment. And sa tingin ko, hindi siya magbabago, pero mawawala siya. Kasi, in what way? Kagaya ninyo, in the modern age, wala na magpa-practice. Kasi tandaan ninyo, itong manghuhula, manggagamot, sinasaling kaalaman niya sinasaling nila sa henerasyon, sinasalin niyan na kaalaman. So kung moderno na yung panahon at yung mga bata ay hindi na sila inclined sa traditional way of panggagamot at panghuhula, so wala na magka-practice. So mawawala siya. Actually, yun ang sinasabi ng mga tao sa probinsya na, pagdating ng panahon, wala na manghuhula, wala na gagamot. Pero sa tingin niyo po, sir, dito po sa tingin niyo po, yung mga manghuhula, wala na rin ba? Well, technically, oo. Sa probinsya ka, nawawala na. Sa Maynila na mas modern na tayo. Cellphone na ng number one na gusto ng hawakan ng mga kabataan. Kagaya in your case, di ba? Parang kayo, ang hawak ninyo before, kami libro, mas marami kami libro. Kaya ngayon, mas marami kayo online textbook, online reading, di ba? Kami ngayon, physical na nakalagay sa loob ng bag. Kayo, laptop, cellphone, nakalagay sa bag. Doon na kayo kumukuha na. So, it's the same. It's the same. Yung practice ang mawawala. Yun ang masamang malungkot na realidad talaga sa industriya na yan. Pero po sa tingin nyo, yung mga pinapalabas na pelikula tungkol sa New Age, sa tingin nyo, masasabi nyo na accurate sila based sa experience nyo? Hindi accurate actually. Kasi, and I understand film, they have to at least minsan, they twist scenarios, they twist some for cinematic purposes. Diba? Kagaya nung Feng Shui, diba? Yung Bagua. Bagua, in Chinese tradition, it's a luck. Luck yan It's a luck. But in Feng Shui, it portrayed in a bad way. Diba? Kaswertehin ka pero mamalasing ka. So, yun yung mga sinasabi namin na cinematic twist na for the purpose of telling a story para mabuo mo yung
yung story mo at ma-engage mo yung audience mo, meron mga cinematic twist na ginagawa in the purpose of having a movie. Entertainment. Well, technically, yes. Actually, share ko lang din nung bata ko, may bago kami sa bahay. Eh, napanood ko Feng Shui. Iniiwasan ko talaga siya, natatakot ako. That's bad outcome of cinematic twist, 'di ba? Na nagkakaroon ng ibang klaseng meaning. Kasi pinilabas sa cinema, napanood ng tao, napanood ng bata, syempre pag bata, ganun sabi mo, bata ka pa noon, 'di ba? Hindi mo alam yung totoong meaning ng bagwa, hindi mo alam ganun kasi siya, alam mo na siya as an ornament or an element in your house. Pero hindi mo alam kung saan nanggaling yung bagwa, ano yung meaning ng bagwa, 'di ba? 'Yun ang masamang nangyayari pag nagkakaroon ng cinematic twist na hindi accurate. Yun yung first pagkakaalam ko talaga sa bagwa, akala ko. Di ba? Pero iwasan ko talaga, ayoko siya di ba? Kaya yung mga Chinese that time, nagagalit sila rin sa movie dahil, ba't niya yung bagwa namin? Ano yan? Lucky charm yan. It's for luck. Ayun, since pinapag-usapan natin na ganyan yung portrayal, nakakatakot, hindi accurate. So, ano yung mga genre ng pelikula na madalas pinapakita yung mga New Age practices, gaya ng fortune telling? Fortune telling, siguro pinaka-modern na nakita ko na may ganyan, yung 13, yung kay Severano, na pinotray nila yung mga elements ng actually mga para siya manghuhula ron, di ba, yung 13. Yung animated show. It's an animated series na tagalized, di ba? Tapos sila Severano ang nag voice over no main character doon, di ba? So elemento siya ng manghuhula, manggagamot, at ano mo yun? Kasi sa Pilipinas, ang manggagamot, yan yung parang defender mo sa aswang, defender mo sa mangkukulam, sa mangbabarang, di ba? So to answer your question, magkakaroon ng mga bagong twist doon sa pag-portray ng mga manghuhula at manggagamot sa Pilipinas. Pero parehas pa rin yung kanilang function sa society. Yun yung, babalik pa rin tayo ron sa talagang ginagawa nila. Magkakaroon ng bagong mga elemento for cinematic purposes, magkakaroon kagaya nung kay sa 13, meron siya yung bolang apoy na nakalutang, di ba? May ganon siya, pero wala naman talaga sa toong buhay na ganon. So that's for the purpose of visual storytelling. Di ba yung 13 nga, parang halo siya ng, yung fantasy, pas may pagka-horror din, mystery. So, doon na-associate yung New Age. Sa tingin niyo ba, nakaka-apekto yung mga genre ng palabas kung paano na-perceive ng mga tao yung topic ng New Age spirituality? For storytelling, yes. Nakaka-apekto yun. At minsan nakakatulong. Minsan naman hindi. Gaya na bago in the 13. 13 is, di ba, well perceived by the Filipino people regarding dun sa modern spiritual folklore natin. Di ba? Ano siya, ang taas ng naging receive ng audience doon. Isa yung sa mga successful na series na tagalized na tinangkilik talaga ng mga Pilipino. Kasi maganda yung portrayal, maganda yung pagkakasulat ng script, maganda yung visual, di ba? Actually, bitin siya eh. Parang sana may season 2 pa, di ba? Pagkatapos may episode. Naalala ko nung tinapos ko yun, parang, yun na yun. Diba? Maganda siya. So, siguro din kasi rich yung culture natin sa ganung mga kwento. Marami kang pwedeng kwento at marami mga elementong pwede mong ilagay sa isang storya para mabuo mo yung kwento at gumanda siya. At pwede ka maglagay ng mga elemento visually na mas makakatulong to encourage your audience to watch the movie. Diba? At saka yung sa Feng Shui din naman, nakatulong din talaga ang bagwa. In a sense na para talagang panoorin yung nag-part 2 pa nga yun, di ba? Yung kay Coco Martin. Diba? May part 2 pa yun, di ba? Yung Feng Shui na yan, it's actually, nagkaroon ng demand that time sa Filipino horror movies. Nagkaroon ng natandaan ko that time I was in college and that time nagka-practice na ako as a journalist. Nagkaroon talaga siya ng peak sa atin kasi nagkaroon that time nauso yung yung patay yung Sinta si Barbara, yung A2, Tumbok, 'di ba? Nagkaroon ng mga horror movies na tas tandaan ko, si Chris Aquino nabansagan pa siyang horror movies noon ng Pilipinas. So nagkaroon ng trend kasi kaya ganoon, hindi naman natin pwedeng hindi kasi kaya suwabi ng Pilipinas sa modern movie making kaya sa US may mga visual effects talagang grabe yung mga graphics na ginagawa nila ron, di ba? In the likes of Star Wars, di ba? Yung talagang grabe yung mga graphics na ginagawa. So sa atin, to amend that, nagkaroon tayo ng mga kwento. Kasi ando yung reach natin sa culture natin na sa kwento ng mga baryo. Opo. So malaking naitulong niya para hindi mamatay yung pelikulang Pilipino
at yung kultura, may naniniwala sa manghuhula at manggagamot. Pero kasi it's always a two side of the coin, di ba? May ganun pa din. May iba naman, kasi nga hindi nila gusto yung magkakakwento at hindi ganoon yung nangyayari. Diba? Nagkakaroon ng hindi magandang pagtanggap. Pero alam naman kasi ng Pilipino pag movie, talaga may fictions talaga siyang ginagawa. Sa tingin niyo ba na nakakaapekto yung pagpapalabas ng media sa kung paano mag-isip yung mga tao tungkol sa New Age practices? Siyempre naman, nakaka-apekto yun. Kasi yung exposure mo sa isang bagay, napanood mo siya, kahit sa cellphone lang naman, nakapanood ka ng fake news, wala kang way para ma-validate siya. Diba? Unlike before kasi, yun lang eh. Kasi one-way media lang eh. Ang audio receiver lang sila eh. Wala silang way para i-verify kung tama. Unlike ngayon, may Google kayo, may cellphone ka, pwede mag-search. Diba? Before kasi, ang media, it's a one-way. Manonood ka sini, one-way yun. I-receive mo lang siya. Mag-validate mo lang siya pag tanong ko sa matatanda, may alam na ganung klase yung mga bagay. So, ngayon kasi, nakaka-apekto pa din kung tamad ka mag-research. Lalo na sa inyo, mga kabataan ngayon na, diba? Minsan, dati kami, encyclopedia pa kami ginagamit. Ngayon, Google lang, tamad nyo pa mag-Google. Diba? Hindi niya pa inaalam kung paano. Tsaka siguro din, dahil industry na medyo maliit na industriya yan, yung mga hulat siya magagamit. Kakaunti may mga interest na talaga na alamin yung mga kwento, yung mga elemento, at saka yung mga bagay na pumapaligid sa ano na yan, sa buhay ng mga mangulat na magagamit. Unlike kung talagang explorer ka, talagang layo ka sa bundok, layo ka sa probinsya, masasagap mo yung ganyang klaseng mga kwento. Yung talagang pupunta ka sa community para makipagkwentuhan, hindi lang para magbakasyon. Kasi kami, as a journalist and documentarista, when we go on places, ang practice namin is talagang lulubog ka sa komunidad. Kumbaga naka-embed ka sa kanila. So, lahat ng kwento doon, lahat ng pwedeng masagap na pagpunta mo doon sa community nyo, wala ka, di ba? Tapos, punta mo sa lugar, taga Maynila ka, may taga Barrio, taga Maynila ka, anong tawa? Journalist po, taga saan kayo? Diba? May kwento na kagad sila, may ganito din, ganyan. Di ba? May epekto talaga siya, yung modern portrayals sa paggawa ng pero sana, kung ako gagawa ko ng dokumentaryo na gano'n dyan. Gusto ko ipakita yung talagang natural na paraan ng... Sinasabi niyo, yung natural po talaga na ginagawa ng mga practitioner ang ipapakita niyo. Ano pong opinion niyo sa mga pelikula na iniiba nila yung narrative or yung application ng pagiging practitioner? Well, ano yung purpose muna dapat ang tanong doon? What's the purpose of twisting the practices, diba? Kasi the purpose of storytelling, we all have creative license to do a film, documentary, diba? We have all a creative license. So if the purpose is to tell it cinematic and para mapalabas mo yung ganda ng kwento, so will be it. Maganda yung purpose. Pero kung yung purpose mo iparetwist yung facts at para maligaw yung mga tao sa katotohanan, I think that's not a good purpose. So it's depends kung sino yung gumagawa Kung ano yung vision ng writer, ano yung vision ng creator ng storya, di ba? Ganun kasi palagi siya babagsak Ano ba yung purpose mo? That's the first question. Sa tingin niyo ba, bakit may mga stereotypes sa pag-portray ng practices sa New Age films? Stereotyping siguro kasi yun ang lagi nakikita sa pelikula, yun ang lagi nakikita sa visual, di ba? Kaya pag sabi manghuhula, may tarot card, di ba? Nakaupo sa isang mesa, may malaking mesa, di ba? Tapos pagpapahula ka, maganda, pangit mangyayari. Pero hindi kasi yun talaga actually, the tarot card is not Philippine-based. Hindi siya Pilipinas. Manghuhula sa atin, ang ginagawa ng mga gagamot ay tawas. Kaya tawas ka. Alam niyo ba yung tawas? Di ba yung naglalagay ng sa tubig, di ba yung kandila, inaangat yung kandila pag may nabuong form, babasahin ng magagamot. O nabati ka na. Diba? Nabati. Nung nagkasakit ako, tapos naging okay pa ako ng ilang days after nun. Nagpaganon ako. Albularyo ata yun. Albularyo, di ba? May kita nyo, nabati ka ng duwende. Yes. Di ba? Di ba? Mag-ali ka ng itlog. Di ba? Ganon, di ba? May mga ganon, di ba? Mag-ali ka ng itlog, tapos magdasal ka ng ganito, di ba? That's
traditional way of reading sa atin. Yung tarot card, hindi naman siya practice ng Pilipinas actually. Hindi siya napugat sa atin. Dinala sa atin yun ng mga dayuhan at sumikat sa atin sa Quiapo. Diba? Sumikat yan dahil sa Quiapo, diba, may mga manghuhula dyan. Diba? Tsaka, pero din yan sa Batibot, si Manang Bola. Yung bata kami, there's this a children's show, Batibot kung tawagin siya. Tapos meron doon isang character si Manang Bola, manghuhula siya. Meron siyang bolang kristal. So kaya nagkaroon ng stereotype kasi bata pa lang, nahuhubog ka na ganun yung itsura nila. Tama. Diba? Kaya nagkakaroon ng stereotype. So, pero hindi mo alam, hindi pala, may iba palang form ng panghuhula na ginagawa sa Pilipinas kaya katawas, diba? Meron pa yan yung ang gamit ay kandila at usok ng kandila. Tapos papel. Isang white na papel, totoo, may form na kasi ako ilang beses na nakakita na may form na tao, itsura niya, titignan ng albularyo kung ano itsura, white lady, duwende, tikbalang, kapre, pa. May mga ganun lang mga practice na hindi naman masyadong napoportray sa TV at sa movies kasi siguro cinematic wise hindi maganda. Siguro may ganun silang pero may ganun kasi mga practice na hindi nyo alam na nangyayari pala sa buong Pilipinas. Kaya siguro yung stereotyping nandoon. Sa opinion nyo, paano malalesen ang stereotyping sa lahat ng... So, siguro mas makakabuti kung gumawa ng mga bagong kwento, mga bagong paraan ng pagbibigay sa kanila ng katangian nila, kung ano yung ginagawa nila. Yun naman kasi yung pinaka-best way. Yung makita ng tao, mapanood nila, na may iba palang form ng panghulat, panggagamot. Doon naman kasi lahat mag-uumpisa Actually, ayun yung purpose din kung bakit din namin to ginawa yung itong kanan. May mga ganun kasi dapat talaga mangyari. Siguro, in a way, kung gagawa ng mga bagong kwento, baka magkaroon pa ng mga bagong tao na mahikayat na mag-practice nung panggagamot at panghuhula. Pag nawala kasi yung industriya na yan, mawawala yung isang side ng tradisyon natin. Tama. Part na din po yun ng matagal ang tradisyon natin yan. Dated pa siguro ng mga panahon ng mga Kastila. Ganyang klaseng practices sa Pilipinas. Kung mawawala, walan tayo ng kultura na gano'n. Basa nyo lang sa libro, sa internet. Kahit hindi man siya yumabong, manatili siya. Yun yung... Sa project namin actually, gawa kami ng game. Yung parang simulation po siya. So yung player, may mentor siya, tapos tuturuan siya ng new age practice. So, may magaguide kung paano manghula, ganun. May knowledge po sila about it at least. Kasi sa panghuhula at panggagamot kasi wala kasing yan modern practice Hindi kagaya ng medisina na nagkakaroon ng mga bagong aparato at nagkakaroon ng mga bagong espesyalista. Naka-base yan sa nature Sa nature base, hindi yan dumadami kagaya ngayon may neurosurgeon ka, may hindi Yung practice na yan, nade-develop yan ng isang tao dahil innate sa kanya. Kumbaga, more of a calling kasi siya. Diba? Yung mga manghuhulat tsaka manggagamot sa Quiapo, hindi naman yan talaga yung makahiligan lang nila Meron silang, it's a gift actually. It's a gift. Yung makakita ka ng multo tsaka gift kasi yan. It's a gift from nature. Ayun ang sabi po mostly na na-interview naming mga practitioners. Sa Quiapo din po. Gift kasi siya. Kahit di mo kayang makakita hindi mo kasi yung third eye mo, pwede ka maging manghuhula, manggagamot. Hindi gano'n. So, nasagot ko ba yung mga tanong ninyo? Opo, sir. Very interesting nga po yung mga pinag-usapan natin. Kasi yung sa New Age, yung mga films, some are accurate and some are not. Kagaya nung sinabi nyo, we all have creative freedom nga. And that really affects how we perceive yung New Age practices, yung mga audiences specifically. Pero it really matters din kung paano siya i-execute talaga. Kaya important din na may mga new ways to portray New Age. Kahit na sa ibang medium, kahit ayun, documentary. People. It's very important. So, ayun. Thank you, sir. Thank you for your time and for sharing your knowledge. I'm sure pati na rin po audience natin merong natutunan. I hope nakatulong ako sa inyo. Opo. Opo. Super.